would you share to us about, the preparation of documents such as, apostille and etc.? Okay, thank you, Miss Ellie, for this opportunity. Para maging klaro din sa mga viewers natin, about the requirements that they need to have kung sakaling interested sila maging driver or trailer truck driver sa Europe. So, basically, kung mapapansin nyo, nabanggit na yung iba while Miss Claire's talking. Of course, license. Definitely license. Now, to further emphasize, all documents needed for Europe must be apostilled. So, para magkaroon tayo ng background about apostilling, kumbaga sa mga sinaunang mga nag-abroad, yan yung ninuno ng Red Ribbon. So, nung may Red Ribbon tayo, so that's the one way of authenticating the documents, public documents released by the different agencies ng ating gobyerno. So, ngayon, since nagkaroon tayo ng, medyo mahaba to, pero isisimplihan ko na lang. So, nung nagkaroon ng Hague Convention way back 1961, so about apostilling of documents, etc., isa tayo sa Pilipinas na kasali doon. And then, so apostilling na ang nangyayari to authenticate. So, apostilling of documents is the way to authenticate public documents. Para makilala siya ng ibang country, na pagpapasahan natin ng mga documents nito. For instance, for example, if you're right now, halimbawa, pupunta ka ng Slovenia, let's say. So, they are requiring all of the documents be apostilled. So, number 1, copy of passport. I believe it is being flashed on the screen, And I don't know kung sunod-sunod siya, pero sasabihin ko na lang in my own way. So, yung copy of passport needs to be apostilled. Of course, it will be apostilled by the DFA, Department of Foreign Affairs, Next natin dyan na kailangan is NBI clearance. It needs to be apostilled. Dito, team, just for your reference, dito sa amin, based on our experience as well, at least ang NBI clearance natin is at least 3 months from the date of the release. Okay. So, huwag kayong mako-confuse dito. While on the document, it's 1 year ang nakalagay na validity. But in the eyes, sa mata, sa mata ng gobyerno ng Slovenia or ng Croatia or ng ibang European countries, tinatanggap nilang NBI clearance within 3 months upon the release. So, halimbawa, ito, clearance ko ngayon. Anong petsa ngayon? November. So, December, January, February, valid lang sa mata nila yan up to February 21. Okay. Kahit nasabihin natin valid siya until November 2026 sa bansa natin. Sa European countries, they will only honor it good for 3 months. Okay. Yes. So, that's it. So, at least klaro tayo dun, Next natin dyan na kailangan, of course, is your driver's license be apostilled na magmumula sa LTO. Pero, ang ibibigay sa atin ng LTO is yung certification and history. Kailangan natin yun. At least, this is to verify and to confirm na ikaw talaga, driver, may lisensya, may record sa LTO. So, kailangan, hindi galing sa reto, pare, tandaan nyo, hindi talahib ng mga lisensya kailangan, Huwag yung ganon. Bawal yun, bawal. Magagalit Papa Jesus dyan, So, next natin, ano pang kailangan? Of course, yung COE. Yung COE naman natin, again, kanina sinabi ko nga, public document. Sir, paano to? Galing ako sa private company. Ang COE ko is not public. Okay. In order for that to become public document, it has to be done or it has to undergo notarization. So, dadaan siya ng ipapanotaryo nyo po ang inyong certificate of employment. And take note, guys, kailangan yung totoo ang nakasulat dyan sa mga COE natin. Alam naman natin, minsan may mga kilala tayo, etc. So, minsan babaguhin yung mga dates. Huwag nyo gagawin yun kasi nabe-verify din namin yan. Na-check din namin yan. Nagkakandak din tayo ng mga background checking. So please, Europe nung pinag-uusapan natin. And also, to other countries na pinag-uusapan. So at least, lahat ng details na nandun sa inyong employment history, totoo. Kasi pag na-check namin na hindi, we will move forward to other candidate and hindi natin itutuloy ang inyong processing. So let's say, ipapa-notaryo natin yan and after notarization, dadating pa yan ng KANA. Certification authority ng notarial act. So that would be signed by the
RTC, Original Trial Court, kung saan ka nagpanotaryo. Let's say, for instance, ikaw, Ellie, no, kukuha ka ng notarization, ay ng apostille, no? Kukuha kayo, dito sa Pasig. So, dito ka nagpanotaryo sa Pasig. So, kung sino yung RTC, Original Trial Court, under the jurisdiction for Pasig City. For Pasig City, So, ang magre-release ng document na yun ng KANA is yung RTC Pasig. Then, after that, sa KANA yung pwedeng ipapostille. Kasi, na-turned na yun into public document. Anyone can access na kasi. So, tandaan natin, lahat ng public documents is easily accessed to everyone. Readily accessed to everyone. So, next natin dyan, of course, yung transcript of records and diploma. So, whether you are high school graduate or college, kailangan yung vocational course or ALS, no? So, dadaan pa din tayo dyan, apostilling. So, paano yung gagawin natin dyan? You need to contact your school. Kung saan ka nag-graduate. So, kung dito sa Manila or province, whatsoever, you need to contact. And perhaps, if needed, take note, personal yung asikasuhin yan. Kung may kamag-anak province representative, you need to provide authorization and basta mag-guide nyo sila along the way. Let's say, pwede nyo habang nandun sila nagtatransact, pwede nyo tawagan, ma-convince, etc. Okay tayo doon. Basta, provided ma-release ang inyong CAV na tinatawag CAV or certification, authentication, and verification ng iyong documents. Pag natapos yon, nakaseryado siya into envelope. Hindi pwedeng buksan yan. Diretso yan, apostille ng DFA. So, hindi nyo pwedeng bubuksan yan basta-basta. So, sila ang bahala doon magbubukas ng DFA. And, yun. Kung kinakailangan din, pero of course, hinihingi din natin to yung TESDA training ninyo or articulated driving NC3. Kasi it will signify and it will show na you, guys, even though may license na kayo, CE license na ng LTO, you are still undergo training from TESDA. So, malaking advantage yan na meron tayong certificate coming from the TESDA, no? Sa skills, no? So, yun. Sa pagpaprocess naman natin, sige, go ahead. Yung sa TESDA, guys, specifically, the certificate should be the NC3 or the Articulated Vehicle Driving. Yeah. So, importante yun. Not NC2, NC3. Actually, ano naman yung pagka NC3, it must be articulated, no? And no, ngayon, halimbawa, okay na tayo sa documents natin, ready. So, ito ang medyo challenging part talaga, team. Ang pagkuha ni schedule sa apostille sa DFA. No? Totoo yan. However, if you're going to check ngayon, syempre, ang DFA naman nakikinig sa napapansin nila yung mag-iisip din sila ng mga developments. So right now, I believe there is some updates na about sa DFA for apostilling, lalo-lalo sa mga importanteng documents like NBI, passport, LTO o yung license, no? Magsa-sign up lang kayo sa DFA and then mabilis na ngayon ang processing ng mga document niyan, especially on those commonly apostilled na documents, no? So sa Double Dragon mabilis na lang talaga ngayon. Unlike before, it will take forever. Time pala. Sorry. Akala forever. So it will take time, no? So yun, talagang kumakain ng oras yan. Napaka-challenging talaga niyan. So yun yung mga ano natin diyan. And madagdag ko na din, tips natin, no, to avoid errors or yung paulit-ulit, hassle yan, pabalik-balik, make it a point, team, na lahat ng mga documents natin prepared bago kayo magpa-schedule ng apostille. Again, sinabi ko lalo na din sa mga COE natin, make sure na yung mga details doon correct, no? Bago kayo magpa-apostille, check nyo lagi. Halimbawa, sa LTO din naman, may makita kayong discrepancy sa license ninyo, date of birth, etc. whatsoever, mali ang spelling ng apelyido o pangalan, ayusin na muna natin. Bago tayo magpa-apostille. Kasi gagastos pa tayo ulit. So, it is your job, no? To check. Oo, it's your job. Personal nyo yan eh. So, pangit naman na kami pang makacheck kaysa sa inyo na kayo may-ari, no? So, medyo mas lalo tayo magtatagal. So, we need to act on this, no? Tulungan lang tayo. So, okay? So, I hope naging klaro naman tayo dun sa mga information na na-share ko. Just in case naman, pwede kayong mag-raise ng questions on our Facebook page, etc. You can reach us anytime naman. Yung apostille, kasi baka may mag-question, so might as well discuss na. So, hindi ginagawa lang
hindi niya lang pinahirapan yung apostille. Kailangan talagang i-apostille ang document. Hindi yung si Sir lang pala, apostille niyo yan. Hindi ganon. No. Kailangan talagang i-apostille. It is being required ng mga countries, especially in Europe. In Europe. Kasi, again, ang purpose ng apostille is to authenticate kung yung pinanggalingan ng document na to. To fast track na din yung pag-authenticate yan. Okay. So at least yun, so at least para hindi na din mag-authenticate pa yung mga countries na pupunta natin na kasali dun sa Hague Convention. Well, I want to be clear din dito, Tim, merong ibang countries na hindi ino-honor din ang apostille. O hindi agad-agad, rather, no? I mean, yung bang nagkakandak pa din sila ng sarili nila evaluation and further checking din, no? Authentication. Tsaka magpapa-apostille. No, actually, I mean, talaga ba apostille na to in document? Nag-check pa din sila. Okay. Oo, like, I believe isa dyan ang Finland, Germany as well, if they may, UAE, I think din, so isa yon sa mga bansa na yun. So, even though apostille na siya, they're still checking. Okay. So, yun. Kaya, yan ang mga pinagdadaanan ng mga dokumento natin. No? Guys, so, thank you. Thank you, Sir Lee, for that information.